challenge ko na naisahan ako ng isang ahente na komisyon. Naisahan ka pa ng ahente. Oo, naisahan ka ng ahente. Anong nangyari? Kwento mo sa amin. May Ano lisensya nangyari? ba yun ang isa sa'yo? Wala lisensya. Diyos ko. Kasi, syempre may edad na siya. Respeto mo siya. Ayan, pag talaga may With mga due respect sa edad niya, hindi mo naman aakalain na gano'n siya. Kahit makarating sa kanya, tumapanood niya to, talagang niloko niya kami sa komisyon namin. Hindi ko na kinuha yung commission ko. Tuloy mo, bago ko makuha yung commission ko, kailangan naibigay ko lahat ng dokumento nila para ipasok sa pag-ibig. Sabi ko, magkano ba commission ko dyan? 12 mil sa inyo na lang ako yung 12 mil na yan. Kaysa pahihirapan niyo ako dyan. Noon, pinapakain niya pa kami sa masarap na restaurant. Ganun talaga yung bibuta. Sabi ko, ano ba yan? Turo-turo lang, pwede na tayo. Ba't ba dito pa tayo sa mga gano'n? Abay, pagdating ng komisyonan, iaawas yung kinain. Nanay ang turing mo sa kanya. Tsaka nung panahon na nagsisimula ako, siya yung kasama ko. So, hindi ko naman alam na siya rin pala yung sisira. Hi, I'm Koey. And I'm Sorbong. And I'm Shit. Welcome sa 4th episode ng Treehouse Podcast. Okay, so for today's guest, papakilala namin ang aming butihin at napakagandang licensed broker na si Ma'am Maribel Esteban. Si Ma'am Maribel po ay isang licensed real estate broker, registered nurse, and of course, certified paralegal na. Yes. Ang galing-galing naman ni Madam. So, okay, start na tayo. Naiya ka? Hindi naman. Nervous lang. Parang na First time, hindi ka first ganyan time. kapag Oo. magkakasama tayo. First Smart time. siya lagi. Oo, Ganun laging lagi. ready Kasi may camera kwento eh. Hindi ko alam saan tayo titingin eh. di ba? Ganyan din kami nung una. Pero hayaan mo na. Paano nga ba tayo nagkakilala ba na? Ano yun? Out of the blue lang kasi, may yung property sa Mambog. Sabi ko, Oo. si Bong, di ba ano na siya, meron na siyang sariling real estate company. Oo. So, Ano yung ginanong? kay Konsihala Marita. Kasi si Bong pumupunta sa amin yan kasi nag-agent siya, nag-aalok ng mga properties, sinaalok niya yung properties na hawak namin sa Mambog. So ngayon, hindi niya nabalitaan yung ano na siya, big time na si Bong, big time na. Big lang po. Sabi ko, bakit hindi natin i-alok sa kanila? Total, ano naman, package subdivision ang ginagawa nila. Yun. So, nung sabi ko, i-approach mo si Bong para i-alok sa kanya yung property. So, doon tayo nagkakilala. Oo. Pero alam niyo, madam, nung unang kaming magkakasama ni Bong, lagi kayo nag-uusap, di ba? Hindi niya sinasabi sa akin na ikaw yun. Pero nakapansin ko lang, lagi siyang may kausap. Tapos, pag may tanong ako sa kanya, pagbaba niya ng telepono, may sagot na kaagad siya. Eh, kayo pala yun. Hindi pa kayo, ayun. Hindi pa tayo napapakilala sa isa't isa that time. Pero, di ba, napakaliit ng mundo. Napakaliit ng mundo. Dahil ang tita mo pala ay aking pinupuntahan lagi sa bahay. Before, oo, tama. Si tita mo. At Kasi- hindi ko rin kasi alam na tita mo siya, syempre, di ba? Tsaka hindi ka, kasi bata pa ako noon eh. Di ba sabi mo nga, 16, sabi ko nga, pinag-aral niya kasi ako sa Manila. So, syempre, pati yung ginagawa nyo, hindi ko pa rin naiintindihan that time. Which leads to the next question, ano ba talaga ang kadalasang trabaho ng licensed broker? Actually, licensed broker, maraming trabaho. Hindi lang, meron na kasing ano Oo, madami, lagi ka late eh. Lagi akong late. Kaya yan, lagi akong laging late. Kaya ang kilay ni Ma'am Chita ay lagi naging isa. Hindi. Ang licensed broker kasi, before kasi, di ba mga agents lang, di ba? Tama po. Registered, agents. Hindi ka pa licensed broker sa PRC. License ka pa lang sa DTI, Department of Trade and Industry. Okay. Oo, doon actually ako nag-exam sa DTI. So talaga, once nag-exam ka that sa DTI, magiging licensed broker ka. Pero hindi siya registered licensed broker ng PRC. Okay. Iba pa pala yun. Iba pa pala. Ang Iba pa PR, yun. yung license broker ngayon, yung sinasabi lang course na talaga. Course na ngayon. Oo, So, course. may tinatawag kasi kaming grandfather clause sa sa pagiging broker.
So, napasok ako sa grandfather clause, ibig sabihin nun, hindi kami nag-exam. Although ang requirements is kailangan graduate ka ng any 4-year course. Tama. Tapos may seminars kang attendant, then ipasa mo yung Exam. DTI exam, maging license broker ka sa DTI, then magiging license broker ka na rin sa PRC. So yun, nakuha ko yun dahil sa tinatawag na grandfather clause. Okay, yun pala yun. Tandaan mo yan, boss. So Boca. ngayon naman, Grandfather kung gusto clause, nyo okay. maging broker, kailangan mag-aaral kayo ng 4 years course na kasi siya ngayon. Tama. Oo. So, pag nag-aaral ka noon, mag-i-exam ka, kagaya ng ibang mga course, mag-i-exam ka, para maging license ka. Paano kung ibang course hindi related din sa real estate? Kumbaga, graduate ka ng ng Any course. Any course. So, mag-ano ka lang din noon, kukunin mo 1 nga year units. yate. Parang sa 3 years din eh. Kasi minor subjects lang din naman ang maki-credit doon eh. Tama. Oo, yun lang naman ang doon eh. Yung, actually, ngayon ko lang ito, in honest, ngayon ko lang narinig yan na before, exam ka sa DTI, then before PRC. Oo. Ganon na kayo katagal as broker? Siguro mga nasa na. Yung may lisensya ka Yung may lisensya ako from DTI Yes, From yes. DTI, Oo. nasa 16 years na. Wow. Tagal Tagal na rin, na no? rin. Ito tinatawag na legendary. Actually, no? pwede na, kung gusto ko kasing may parang hierarchy rin yun eh. Okay. License broker ka, pwede kang mag-license license appraiser, then license consultant. Tama. ABC ang tawag nila doon. Okay. Pero sa license appraiser kasi mostly sa mga yan, mga assessor's office, yung mga nasa government, yan ang mga kumatuwa niyan. Kasi required na sila. Kaya kung makikita nyo lagi sa tax declaration, Appraised by, yung mga nakalagay, license appraiser, nakalagay na yung mga title nila as license appraiser. Dati walang ganon. Question. Yes, sir. May mga broker tayo kasi na seminar lang yun na tinanay. Seminar Paano kaya na. yun? Oo nga. Di ba? Paano yun ngayon? Yun, di ba? Seminar lang sila. Iba kasi self-proclaimed license broker. Hindi naman. Actually, nagkaroon Iba talaga kasi sila. merong na panahon na Hindi pa ganun mag-exam lang po. Atin lang ng ilang seminars, license broker ka. May nagkaroon Yun ng yun. time na gano'n, na graduate ka ng 4 years course, Tapos hindi ka mag-exam. pumasok sa grandfather clause, Yes. magse-seminar ka at magte-take ka ng licensure exam. Under kasado na ka ng na. PRC. Tapos, ka na ng licensed real estate broker ka na noon. Then, napalitan na, amend na naman yan. Okay. So, inalis na nila yon. Ngayon, kailangan mo ng mag-aral ng 4 years course ng Bachelor of Science in Real Estate. Kaya pala yung ibang broker hindi na naka-renew. Kasi Bawal may na edad ba? na eh. Hindi, may edad na. Hindi, pwede pa naman mag-renew. Kaso, ang requirements kasi... Mag-exam ulit. No. Ang requirements Mag-aaral lang, hindi. Ang requirements lang, isa-attend ka ng seminar. Seminar. Oo, seminar ulit? Oo, meron kaming may tinatawag na sir, kung magkailangan meron kang at least 42 units. Kasi yung mga seminars na inaalok ng mga real estate services, yun, a-attend ka pa. Yung mga accredited dapat. Oo. Kasi kailangan yun para sa renewal ng license. Okay. Question. Anong masasabi mo doon sa mga humingi ng 5% na commission na hindi naman licensed broker? Yung mga... Actually, Actually, mukha ka talaga na inject, no? Relax ka lang. Wala. Galit ka na naman eh. Oo, kasi galito yan. Discretion na kasi ng yan, ng Company. seller, ng company, kung ilang percent yung kanilang ibibigay. Tama. Oo. Sa mga, actually sa mga sa mga malalaking developer, nagbibigay sila at least mga 7%. Yes, I heard nga. 7%. 7%, Pero, depende. depende yun. Minsan 5 yun. Minsan, Ano yung masasabi mo sa mas malaki pa yung OP kaysa sa may hawak na may-ari? Hindi, kasi, Personal lahat ng dalawa. kasi sa Kasi freelance, may mga agent na wala oo. naman lisensya na gusto mas malaki pakikitain sa may-ari ng lupa. Oo, kasi ganito, may mga ganyang kaso kasi, may mga tinatawag kasi silang mga consolidator, yung mga ganyan. Mga tawag nila sa sarili nila Plus one, consolidator. plus one, Kasi plus kami one. nakipag-coordinate sa mga lahat ng may-ari, yung mga consolidator sila. So, kailangan
Meron din three-way. Sabi nila, may three-way na tinatawag na ano. Ako, hindi ako nagti-three-way sa commission. 3-way, tapos may nanganganak pang isa kasi. Kasi, sabi ko, ang nakalagay lang dyan is buyer side and seller side. Parang kakong ano lang yan, para kakong magjowa lang Magjowa. yan. Walang pwedeng maging third walang party. third party. Oo, Ang kasi ganda. hindi nagmamaterialize kapag may third party. Tama. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Oo. Hindi naman natin may iwasan yun, Madam Chit. Relax ka lang. Tanong lang ako. Pero madam, since ano ka naman, developer ka, Okay. ikaw ang nasa marketing ka, meron kang company, discretion mo yung kailan ang bibigay mo sa mga agent mo. Kung 5%, 6%, o 7%. Hindi, sa agent naman namin talaga 5%. Oh, yun. Maski Basta magle-less ka lang doon ng 12% na bat mula doon sa sa commission nila. Minsan nga hindi. Madalas nga hindi. Ay, dapat hindi naalisan mo yun kasi nyo yun, advantages sa inyo yun, sa company yun. Sa bagay. Actually, ngayon lang namin Tapos bibigyan namin sila ng award. Tama ba? O sila magbibigay sa amin. Withholding tax, kung nag-aano sila, di ba? Kung nagre-remit. Kung Pero nag-remit again, sila. discretion naman nga ng company. Oo, wala As you wish. sinabi. Parang, relax ka lang. Ayaw namin, madam ng commission. Namimilak ako ba? Ako ba talaga? Ang inaano ko sa kanila kasi yung karamihan sa kanila, binibigay na namin lahat. Nagre-reklamo pa din. Oo. Kaya nililinaw ko. Oo, kailangan siyempre meron kayong standard procedures doon sa pag-release ng ano. Tama. Lahat naman ng mga company meron silang naman standard procedures. Ako nga, meron ako sa isang company, hindi ko na lang sabihin, pero diyan lang naman. Developer siya ha. Kaliit-liit na, yung mga row houses. Diyan lang o dito? Sa may kabila. Bulacan. Sa may Bulacan. Happy ko nga, nakalimutan ko yung pangalan ng subdivision. Hindi ko na kinuha yung commission ko. Duruin mo, bago ko makuha yung commission ko, kailangan na ibigay ko lahat ng dokumento nila para ipasok sa pag-ibig. Sabi ko, magkano ba commission ko? Diyan, 12,000 sa inyo na lang ako yung 12,000 na yan kaysa mahihirapan niyo ako dyan. Oo, sa totoo lang, hindi ko makukuha yung commission. Hindi pa sa akin lahat yung 12,000 na yun. Doon sa Hindi pa, may kahati agent ka ko. pa. Sabi ko, Oo. magkano lang makukuha ko dyan? 3,000. Sabi ko, naku, sa inyo na lang kako. Oo, ayun ang Kaya minsan hindi ako talaga sa end buyer. Lahat sa akin puro mga Rolands talaga ang hinahawakan ko. Usually, yun na Yung mga subject for development ng mga estate. Tama. Kasi mahirap akong sa pag mga end user na, yung mga end buyers na, di ba? Although maganda dahil ang pera madaling makita dahil nga everyday merong transaction. Pero hindi kasi ako maano sa ganung siguro setup. Siguro nasanay na lang ako Nasanay dahil na nasa lang. Roland. Mas madali kasi pag sa Roland compare if there is houses Oo, kasi sa trabaho natin, trust lang talaga ang puhunan natin. Tama. Galing ni Madam. Trust. Pero speaking of trust, what is the worst challenge na experience mo sa 16 years mo bilang worst broker? challenge ko, na naisahan ako ng isang ahente sa komisyon. Naisahan ka pa ng ahente. Oo, naisahan ka ng ahente. Ano nangyari? Kwento mo sa amin. May Ano lisensya nangyari? ba yung isa sa'yo? Wala lisensya. Diyos ko. Kasi, syempre may edad na siya. Respeto mo siya. Ayan. Pag talaga may With mga... due respect sa edad niya, hindi mo naman aakalain na gano'n siya. Kahit makarating sa kanya, mapanood niya to, talagang niloko niya kami sa komisyon namin. Sabi ko nga. Pero yun mo, amin ang buyer. Sige, amin ang buyer. Chinese ang buyer namin. Sa kanya, seller. So, noon pinapakain niya pa kami sa masarap na restaurant. Ganon talaga yung bibutak. Sabi ko, ano ba yan? Turo-turo lang, pwede na tayo. Ba't dito pa tayo sa mga gano'n? Abay, pagdating ng komisyonan, iaawas yung kinain. Yun lang. Oo, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, actually, yun kumbaga na sa akin yun. Lesson learned na Sa halagang? Sa halagang 2 million. Ay, ang sarap. Grabe, ang laki naman pala nun. Oo, Di ba nakahawak mo? Alam mo ba, Si ano ba yan? Uy, Nagkita kami yan sa assessor ng provincial. Sabi ko sa'yo, hindi ko napigilan, humingi naman ako ng pasensya kay assessor. Talaga nagsigawan kami sa loob ng
ng opisina ng assessor office. Yung sama ng loob mo, Sama nandun ng pa, loob no? ko. Meron pa- Ang meron- labas, hinahabol ko siya. 2 milyon ba may sama ng loob eh. Oo. Kagantahan Pero pa ka sabi siguro ko, yun. kinita ko na yung 2 milyon na yun. Hindi ko More kinita. than that. More than pa. Oh. Tama naman. Pero sa worst talaga na, ano worst yun, 2 million pa naman. Oo, Pero malaki. ano yung Oo. na-realize mo, na lesson? Na-realize ko doon. After nung transaction na yun, hindi mo din pala dapat pagkatiwalaan yung mga tao. Akala mo, yung Kaalyado mo. Oo. Oo. Kasi medyo magkaroon pala dapat ng ng Boundary. distansya. Yes. Oo, or boundary. Hindi pwede lahat ng trust nandoon. tama. Oo. So, paano ba Pag to? pala sa pera na, doon na nagkakaanuhan. Nagkakaalaman Nagkakaalaman na. Tsaka makikilala mo talaga yung tao sa pera. Sa pera. Nagkakaalaman na talaga eh. no? Totoo yun. Sa totoo lang. Paano yun? Curious lang ako, madam. Paano nangyari yun? Hindi niya binigay yung part mo o pinagkatiwala mo na hawakan niya? Ina-expect namin kasi meron kasi kaming tinatawag na yan sinasabi mo overprice, madam. Hindi overprice yan. Kumbaga nakapatong lang yung expenses. Yes. Oo, Ayan, oh, diba? I understand. Kasi yan naman ang ni seller eh. Mhm. O, neto sa akin ha, bahala kayo sa expenses. Yes. Yan. Tama naman. Kasi ayaw na namin Pag sinabi expenses, kasama yung capital. capital Oh, gain lahat tax, tapos commission, tapos yung mga other expenses sa pagta-transfer, documentation, kasama na lahat yan. So, ganun yung naging setup namin. Since sa kanya si seller, sa amin si buyer. So, yung lahat ng mga lahat ng releases ng sa kanya. Okay. Oo. So, nung na-release yung sa kanya, iniwan niya kami yung budget. Ang sabi niya sa amin, Oh, okay. may natitira pa namang 6 na milyon. Sabi namin, 6 na milyon, pambayad ng capital gain tax yan. Sabi ko, anong anuhin namin dyan? Mapupunta lahat sa gobyerno. Kasi yun eh, medyo ang namin doon, actually yung 2 milyon tig 1 milyon kami nung kasama kong Angel. Okay. So dalawa kayong... Dalawa kaming tinakbuhan niya. Grabe, no? Grabe. Ibang tao, nagpapakilala talaga. Kilala ng tita mo yan. Kilala niya? Kilala ng tita mo yan. Kilala namin. Oo. Hindi siguro, pero lilo na siya ngayon. Oo. Matanda na siya ngayon. May edad na May rin. edad na. Sana nagbago na. Oo. Ewan ko, feeling ko pagdating sa ganyan, yan na talaga yung naka-encrypt na sa ugali eh. Kasi sabi nga nila, ang pera, hindi naman yan nilalabas ang tunay na mong ugali. And sabihin, ang pera, hindi niya nilalabas yung, sabi nila, nagiging masama daw kasi pag nagkakaroon ng pera. Pero ang totoo, minamagnify niya lang talaga kung sino ka eh, di ba? So kung manloloko ka ng walang pera, lalo kang manloloko pag nagkaroon ka ng pera. Nagkaroon na kasi ng ng medyo hindi maganda. Ang may hiwalay talaga ako. Tama. Kasi yung mahirap talaga ako magtiwala sa tao. Mukha nga, madam. Mahirap ako magtiwala sa tao. Dahil sa Okay lang mga naman. na-experience ko sa mga ahente. Minsan nga yung isang ahente, tinuring mo pang nanay. Tama. O, di ba? Parang nakwento mo na yata yun. Oo, no? nakwento na yun. Tinuring mo ng nanay, iniyakan mo, hindi ka naniniwala na sa sinasabi nila na, si tita ang sumira sa'yo kay Mrs. Ganito, kay isang kliyente Sa namin. kliyente, okay. Oo. Pero ang ending, Ang turns ending, out, siya rin. Kahit kasi yung abogado nung namin, ng buyer namin, siya rin na nagsasabi sa akin. Sabi niya, iwasan mo na siya. Hindi ko siya pwedeng iwasan kasi nanay ang turing ko sa kanya. Tsaka nung panahon na nagsisimula ako, siya yung kasama ko. So hindi ko naman alam na siya rin pala yung sisira. sisira. Yun daw. Yun yung pinakamasakit na. Pero okay kami ngayon, pero hindi na ganun yung relationship namin. Okay kami, may mga may mga Civil. dealings kami, dealing kami ngayon, pero hindi na ganun ka-close yung relationship namin. Yun lang. Talagang masyado akong distansya ngayon sa mga IMOR. Naghiwalay na kayo ng landas. Naghiwalay kami ng landas. Marami akong agent na naghiwalay. Kasi mga agent ko, pag may kita kami, nag-uhangkong kami, tara na, hangkong tayo. Wala. Ang sarap, Eh, no? dyan na lang ako. Sana all ang kumita, punta ng Hong Kong. Kami. Tapos nag-abroad talaga kami. Pag sinabi kong abroad tayo, kasi pag mo naman niya kung hindi mo na ma-experience yan. Tama naman. Para saan ba na nagtatrabaho tayo? Nag-abroad kami talaga. Pero medyo naglaylo na kasi nga, syempre, pag wala ka nang tiwala sa isang tao, maglalaylo ka na. Hindi, meron naman madam, di ba?
pinagbigyan mo siya sa malaking transaction, pero hindi na mauulit yun. Oo. Kasi siyempre, Oo. nanlaman ka ng Sayang. kapwa eh. Hindi Sayang na, yung oo. pagkakaibigan ng dire-diretso sana. Right. Hindi yung pagkakaibigan, yung next transaction na Yun, siyempre. pagsamahan. Yun, mas Kasi malaki. yun lang ang ano dapat dun eh. Yun yan, di ba? Trust talaga. Tama. Pero Kasi, trust, big word. Oo, yun. Sa trabaho. Kaya nga yan ang slogan Kasi natin, nga ano yung ko ba? trust, tapos yung yung recommendation ng mga kliyente mo sa Yes, isa. correct. Yan ang Tama. pinakamaano. Kasi actually ako wala akong benta, pero yung recommendation sa documentation, yan ang araw-araw kong ano, yan yung bread and butter ko. Effortless Oo, eh, kung no? saan nakakarating eh. Oh, no? yun lang kung saan ako nakakarating. Kulang na lang, benta ka lupa sa Japan. Lagi na sa Japan. Lupa namin sa Rayat, baka ikaw na lang maglakad. Nang alin. Ang kanala ka rin sa akin. Lakad lang pala eh. Painit. Pero speaking yung mga pag-alagala nyo, pwede bang mag-mention ng figure dito? Magkano ba talaga ang potential income ng isang real estate Yes. broker? Sa Transfer, ano ka ba? Transfer, gano'n. Tatry ko transfer ka. Sa ano, sa ngayon kasi, meron akong, kumbaga may standard kasi ako na ano, na fees sa Yes. transfer. Okay. Pag-transfer ng title, although yung iba kasi medyo mataas, sa akin kasi, ang simple transfer of title, 10,000 na ang fiat ko dyan. Simple. Baba, no? Ito yung ano, kompleto yung, kung okay yung papel, Basta wala okay okay lahat. lahat. Kasi Okay sinabi ko lahat. simple transfer lang talaga. Ngayon kung magiging ano siya, medyo complicated. Kung may patay, kung may gano'n. Oo. Ano na yan, sa ibang category na siya. Kumbaga, kung halimbawa may patay, so ano na yan, extrajudicial. Extrajudicial, Oo. yes. So, pag estate tax na kasi, medyo, ang ano ko dyan, ang fee ko dyan nasa 25,000. Okay. Sa 25,000. Pero package din na yun. Package yun, oo. Package. Pero yung mga fees ng ano, Mga bayad. oo, yung mga legal fees, yung mga estate tax, yung mga document stamp, lahat ng mga taxes, sa kanila yun. Eh, yung mga Wala. Xerox, yung mga Xerox na, minsan yan. Yung mga yun, wala na yung photocopy. kasama na yun sa ano, o yung mga photocopies Mahal din na yan. mag-photocopy, Oo, mahal din madami. mag-photocopy. Ang dami-dami. Yes, Sa ganito nga, pag nagbitbit to ng papel, ganyan kakapal eh. Oo, libo din. Sandangkal eh. Oo. Ayun. Yun lang naman yung ano ko. Pero ikaw pa ba naglalakad ganyan o nag-uutos ka na lang din? Nag-uutos ako pero wala akong sekretarya ngayon eh, kaya ako ang miss. Ikaw lahat. Ako lahat. Hindi. Meron akong mga on-call. Mga on-call. On-call. Kasi pag meron akong tinanggap ng Batangas, may on-call ako sa Batangas. Grabe, nalayo mo daw ng mga Tapos sinitira halimbawa, ninyo. meron akong Isabela. Sa yung ano ko, transaction ng Isabela, meron ako ng Ilagan City. Ilagan City. Iligan City. Iligan. City. Okay. O yan. Lalayo. Malayo. Cebu. Meron ako na ano sa Cebu. Pero in fairness, nagkaroon din siya na satellite. May mga tao na rin siya. Oh, okay. So, ganun-ganun talaga. Ganun talaga. Galing nga Pero na pag daw. dito lang sa Bulacan, ako na yan. Oo, akin na yan. Territory Pag ko ano, na yan. pag-arayan. Wala ikang agaw. Oo, akin na yan. Pampanga na yan. Akin na yan. Oo. Simula na maglalakad doon sa Rayat natin. Oo. Okay, fine. Ikaw bahala. Kasi ang sa Pampanga ko ngayon, ang kliyente ko si Mega Wide. Oo, sa akin nag... Si Mega White. Ako kasi nanalo ng ano Di ba, eh. Mega White? Oo. Sa Timog? Tumili kami ng konde sa QC. Oo, yung Mega White. Tingin lang. Kasi Tingin lang. sila yung contractor ng MR, ng train, ng Malolos to Clark. Sila ang contractor. okay. So lahat ng dinaanan, ng in-acquire nilang properties na for transfer na kailangan maipangalan sa kanila, ako nag-ano. Ang Mega Wide is construction. Mega White Construction. Iba pa yung developer. Developer. Pero Sila isa lang ano yun, eh, isa sila, lang. yun lang, sa kanila ako nalaman eh, yung Mega World, Mega Wide yung mga gumagawa. Isa lang yan, Mega World, Mega World, Mega White. Nice. Isa lang. Dami pa natin dapat matutunan, Hindi, boss. kaya nga dapat, real estate tayo. May katap din tayo na construction company. Oo nga. Kala ko ikaw na nga yun. Oo nga, ako nga yun. Same ano lang din sila. Ginagawa natin. Same company, different ano lang. Different name lang. Parang kumaga, isang management lang. Sa construction Ikaw na kasi, Mega pinagagawa White. nila. Sa sale nila is Mega World. Okay, pwede pala yun. No? Isang umbrella lang ng company. Isang umbrella lang sila. Sige. Oo. Yung may third question tayo dito. Sa mga, ito kasi, Ay, yung question mo pala kung magkano kinikita. Oo. Yung kinikita ng real estate broker. Depende Potential. na yan. Potential. Depende na yan sa sipag mo. Diba? Pwede kang kumita ng
100,000 a month kung gugustuhin mo, kung masipag ka. Tama. Diba? O, Pero pwede kang... sobra-sobra Kasi pa ako, eh. pag kumita ako ng 1 milyon, isang taon, okay na sa akin yun. Okay. Oo, okay na yun. Parang hindi naman, Oo. madam. Parang milyon-milyon Okay. tinitipan niya. Okay na sa akin yun. Pero magkaroon ka ng deal na mas maganda, na mas malaki. Mas okay yun. Mas okay yun. Eh, parang sarap kasi sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan tayo sa ganung Si kalalaking Pong alam na halaga. alam yan, o, di ba? Ano, kwento mo nga, ano yun? Ah. Bakit mo alam yun, boss? Alam ko yan, alam ko yan kay Boss Bo. Kasi kapag kumikita ka sa real estate, bibili ka ng sasakyan, makikita na bibili ka ng sasakyan, lilipat ka ng bahay, di ba? Yun. O, parang ano lang yun, ganun lang naman ang ano Si niya. boss mo, may balak na magpagawa Oo, ng diba? bahay. Magpagawa ng Yun, bahay. eh. O, di ba? Nabibilang sa dali Soon, ng siguro. sasakyan. O. This year siguro. Eh, Tingnan natin. kaya siya pinag-iisipan na may ginagawang illegal eh. Oo. Ano pa ginagawa natin? Eh, ewan ko ba sa kanila? Kasi hindi ko naman sinasabi. yung Parang trabaho mga ko tanga. eh. O tapos, pag hindi ka mapagkamalang may-ari, nagagalit ka. Totoo, di ba? Ang dami. Tulad nung sa kapitan ng Taal. Oo. Gusto ko kayo makausap yung may-ari nito. Kap, ako na po ako yan. Ayaw, hindi naman wala. Kapitan Ako na po, ako na po. Parang ang sakit sa kalooban, no? Parang wala ka rin. Parang bang Actually. hindi ka pwedeng umasenso. Ako ang kapitan yun. Balite nyo, gantaan. Isa yung sasabi, no? Sabi Baka niya, ikaw na talaga may diferensya, Bong eh. pakilala mo yung ako doon sa may-ari. Sa susunod maghanap ka. Sabi niya, ay, ikaw ba to? Bakit vice president? Sabi ko, may company po kasi. Oo, company lang. Ayun lang po tayo. Ayaw nila maniwala. Sobra. Tapos ba, nakatoksido ako lagi. Toksido ka, oo. Tapos nasa arawan ka, toksido. Sinuot mo lahat ng ginto mo sa katawan. Wala. Actually, may Chinese na nagsabi sa amin Ano ganyan. sabi? Ano sabi? Oo, sabi Sige, niya. ano sabi? Ang sabi sa amin ng client namin ng Chinese, once na pong ipipresent mo yung sarili mo sa mag-presentable ka, magsuot ka ng gold, parang at least, yung gold attracts wealth lagi. Yan. Oh, nice. Nice to know. Oo, kaya lagi kang magsusot ng gold. Tamad Oo, kasi ako. kaya sabi nga, kahit fake yan, wala kang tunay, basta gold yan. Oo, kasi it attracts Oo, wealth. it attracts wealth. Oo. Oo, tandaan Kahit niyo yun, ha? diamonds, ang diamonds. Tayo, diba? ano nga sa atin ka, nagpapuntahin mo nga rito. Lahat kami Isang dito may anong ginto lahat ba? kami dito may mga gold na. Isang ano nga, isang bahay. Isang sama ginto nga dyan, Ate Carol. Oo, yun ang yun lang ang mga payo ng mga Chinese namin, client natin. Susundin natin yan. Kasi wala namang masama na sumunod. Kasi sila, proven and Oo, tested proven na. and tested. Nakita Sabihin mo naman. nga yung pag halimbawa ghost month. Yan, Yeah. napakaano ng ghost month sa mga Chinese. Lalo na yung mga talagang Chinese in heart talaga sila. O kaya yung mga Pilipino talagang inaano din yung mga ghost month. Actually, isa ako sa hindi naniniwala sa ghost man. Ano siya, sinabayan ko na siya. Nag-ano talaga siya. Not until last year na naranasan natin. Grabe, mangiyak-iyak na ako noon, ano? Walang benta. Oo. Kaka-close deal lang namin sa owner, July. Oo. Ang August, wala. umiiyak na ako. Kasi Sabi ko, wala. sige, bumabagyo lang. Sabi ko, kinakwento ko nga sa kanila kanina Oo. dun sa property. Pumunta pa ako sa property para ipakita na hindi bumabaha dito. Oo. Yung pala, kahit pala nung pilit ko, ghost month nga kasi. Oo. Ang kulit eh. Sinabi ko, chill ka lang muna, huwag ka masyado magmadali. Ghost month, sabi ko. Kaya, after naman nun, tuloy-tuloy na may benta natin. Kaya pag magbebenta ako, yung sabihin ako, o sinabi ng client ko, after ghost month na ako, after ghost month na tayo. Wala na akong magagawa. Ano pa sinabing after ghost month? Ang ghost month, akala nila August lang, pero Oh, August hindi, ano yun? 15, minsan August Dahil babago, 15 to September nagbabago 15, siya. minsan gano'n. Oo. I-research ko na. Oo. August 16 Every to year. September 15. Oo. Oh, di ba? Alam ko na. Kaya yun ang Tapos Kaya yung hindi mga- rin ako nag-event dati ng ghost month. Pag nag-event ako ng ghost month, Oo. abono. Parang collectively na rin kasing nag-agree eh. Hindi lang Chinese, pati Pinoy, tulad pati nga. Pinoy. Ako talaga hindi naniniwala eh. Pero nung naranasan ko na, totoo pala talaga siya. Tsaka yung mga sa Chinese huwag ka mag-aalok ng property na malapit sa sementeryo. At hindi nila kukunin yan. It's a no-no. Oh, it's a no-no. Sementeryo hospital. Basta may katabing sementeryo hospital. No-no na sa kanila. Kasi parang it attracts bad energy. Bad energy, bad elements down.
Okay. Yun ang mga ano. Kaya pag may nag-aalok nga ng katabi, ako sabi ko sinong incheck ang bibili niyan. Oo. Pero, moving forward, kung hindi man in-check, katulad dito, lalo sa mga first-timer na bumili ng property, ano yung may advice mo sa kanila? Sa mga end user, yung mga bumibili sa mga developer. Okay. Oo, so pag bumili ka sa developer, safe naman bumili sa developer. Kasi pag bumili ka sa developer, ayan, i-develop nila yan, kukuha sila ng mga licenses, safe ka naman dyan. Oo, kasi end user ka na, end buyer ka na eh. Okay. Oo, unlike pag iba kasi yung bumibili Pag ka sinabi ng- mo na end buyer, yan yung mga nasa yung para mga- alam nila. End buyer, yan yung mga residential lots, yung mga nakakat na residential lots. Yan, usually yung mga end buyer na sila. Okay. O, kumbaga, from developer, sila na yung end. Tapos, kung ibebenta nila, i-resale nila, yun na lang magkakaroon ng another transaction. Pero sila, sariling property na nila yun, Oo, hindi end na from user na sila. developer. Hindi naman sila developer or di ba? Okay. Ngayon, Ganda rin kung ang naman, bibilin mo naman kasi isa yung malaking lupa na gusto mong i-develop, yung mga natawag mo, mga Rice land. Rice land. Na Katulad yung ginagawa namin. Oo, yung mga ginagawa nyo. Lahat naman ng developer yan ang ginagawa. Rice land kinukuha for development. Sabihin, idle, ganun. Pero syempre, nag-ano pa rin yan, nag-cultivate pa rin ng mga kaya medyo, minsan mahirap talaga kumuha ng mga permits talaga. Lalo na pag irrigated na tinatawag. Oo, kasi irrigated. parang dadaan pa sa NIA, sama ka. Siyempre, yung iba nag-aantay ng mga title, akala mo, dinadaya na agad sila pag hindi ka nag-ano sa oras na sinabi mo. Oo. Kaya nga dapat may timeline niya kung kailan ka magde-develop. kung Mag-ano kailan ka pa, magpapatong ka pa ng Oo. another another months. year. Oo, another Actually, year. Hindi lang months year talaga. Naintindihan niyo po yan. Oo, Hindi, kaya ngayon year. sa atin is 2 to 5 years. Di ba? Ang ano natin ngayon, kasi kung sakali, yung first kasi natin is maliliit lang naman. Ngayon, syempre ngayon, palaki tayo ng palaki. Anong ilang square meter o ilang hectare dapat para magkaroon ng leasure? Ng Leasure. Yung papasa muna natin na Na- sa leasehold. sa license to sell. license to sell. Oo. Kasi ang minimum is 5 hectares for development. Okay. Oo, 5 hectares. Pero for yung mga minimum. packet subdivision, Packet subdivision, yan, pwede yan. Actually, ako nagpa-packet subdivision ako, pero ano lang naman siya. mga SPA Wala, okay na. maliit na. maliit SPA na. okay na from the owner. Maliliit lang naman dahil mga 2,000 square meters sa hatiin mo lang para maging Kasi yung iba, pag nag-google sila at Oo nga, nag-TikTok yun kasi sila, kagad akala naman nila yun. yun agad. Oo, yun May nga. kailangan may license to sell ka, maski 8,000 square meter lang yun. Actually, ano yan, sa DSUD kasi, ay meron kasi silang nagmo-monitor sila ng mga nilalagay sa Facebook, sa TikTok, minomonitor nila kasi may license, walang license. Kung mapapansin nyo, yung isang project ng sa Baguio na inaano ngayon sa Facebook, so, wala pa siyang license to sell, pero hindi nila masyadong ina-advertise na, ito yung wala pa kasi wala pa silang license to sell. Pero pag discreetly, pero wag kang maglalagay ng, ito yung building, ito yung 3 bedrooms, pero kasi wala pang approval siya kanila eh. It's a condominium. Oo, condominium yun. Nakita ko na yun Nakita sa mo FB. yun, di ba? Wala sila. Unlike yung ibang mga nakaano sa Facebook, andyan nakalagay license to lease, license to sell. Andyan nakalagay sa ibaba. Pero sila wala sila. Ayun nga, yun na nga hinahanap sa amin agad. Tapos, syempre, napakahirap mag-apply din. Yung No? iba nun, mahirap talaga mag-apply sa ngayon. Oo. Maski wala ka namang intensyon na masama, papasama ka pag feeling nila Kaya wala nga, ka. diba, sabi ko nga sa inyo, trust lang yan. Yun. Oo, yung iaano niya sa mga client. Syempre, yung iba nga, natututo nga sa University of TikTok eh. Pati nga yung... University. wala tayong magagawa. Pati yung Katulad nito. pati yung sabi wala daw babayarang tax. Tax ng capital BIR, gain. 3M Pag pa 3M, pababa. Sa Yung BIR pa- na hindi daw na- dapat nagbabayad ng VAT kapag 3 million pababa yung property. Pero kasi sa exemption, lagi kasi may exemption to the rule, di ba, madam? Sa exemption, parang may sa section 3 nun, it doesn't apply kasi talaga sa trade na ang business ay buy and sell ng properties or leasing ng properties
Basta ang trade natin is about real estate, it doesn't apply to us. Kaso hindi na i-explain. Hindi na-apply sa inyo yun. Actually kasi, ang ano lang, exempted sa tax is socialized housing. Yun pala. Socialized housing. Sino yung housing? socialized housing? Yung mga government project ng NHA, yung mga pabahay ng NHA. Nice. Exempted sila sa sa taxes. VAT, okay. Ng VAT taxes. Sa VAT Exempted taxes, sila. okay. Oo. Exempted yun. Documentary stamp tax lang ang binabayaran nila. Oh, nice. Okay. Yun lang. Nice na mo. Kita mo, ha? 1.5. 150? 1.5% documentary stamp. 1.5 Ah. lang. Oo. Oh, documentary. Kasi meron kasi tayong mga yung malalaking real estate developer. So kailangan nila ng compliance. Yes. Compliance para sa project nila. So yung compliance na yan yung mga government project. Yes. So yun yung mga exempted sa capital gain tax, mga exempted. Ano ulit yung exempted? So, Yung mga government project, Oh. yung mga socialized housing. socialized housing. No? Siguro yung pinunta Private natin po na kami. yung 4PH, di ba? Yes. Parang Yan, sa socialized housing yan, hinatinan nyo. Oh, yung for Oo. me. Pero madam, kasi, dami namin natutunan doon. Bakit, di ba, sinasabi socialized housing nga? Wala silang rules doon sa road nila. Paano walang rules? Sila nung sa bangkal, di ba? Ang liliit ng road nila. Pero Oo, socialized Ang housing. dami. Oo. Pero pagka ikaw Kasi- nag-ano ka, kailangan 8 private, meters. oo nga. Oo. Diba? Oo. Kasi yung socialized housing, every kasi yan, nagbabago. Ang mahirap kasi yan, every time na iba ang uupo, nagbabago ang sistema. Oh. So, pag may ganyan, iba umupo ganyan, sa dulo pa ganun na. Oo, hindi. Nagkakaroon ng amendments lahat, nagkakaroon ng ano. Pag dito iba nakaupo, sa ganun, yung hindi madamot, ganun na iba. Oo. Depende nga sa... Ganun nga, pag ganun, minsan pag ganun. Imbis na pag... Ginugulo mo na naman, tamchit eh. Seryoso tayo Maganda eh. yung inatinan nyo sa Tiso. Sa Enrea, no? Oo, mainit nga eh. Mainit. Ano kami sa sulang, kasi nagpapalala. Pero Madami kasi tao. meron nga palang Enrea dito sa Malolos. Oo nga. Kaya actually, And- kaibigan ko pa yung founder ng Yun. Enrea. Nagpapasit nga ng meeting. May Andrea na ba dito? Meron Meron na daw. na. Yun na. 2018, kaso hindi sila nag-ano. Dahil wala kang development dito that time, naglipatan sila sa Lipatan Pampanga. sila Pampanga sa Cavite. Balak namin na kami bumuhay. Sana. May sa tulong nila Boss Bong, tsaka ng kaibigan niya, dating boss niya. Tingnan natin. Sa tulong mo, malun. Sa tulong niyo, madam, Wala syempre. namang problema. Eh, Huwag ka lang magagalit sa pag late ako. Hindi, yun lang. Hindi pa ako ganit lang. Kaya nga, hiwalay pa eh. Hiwalay Ito pa. setup kayo, madam. O, paano? Pagka ang meeting natin is 12, Sasabihin sasabihin ko, ko, alak, nandito ka na. Hindi, magkakaintindihan niya kasi ano, AM. Ayun. Okay, o sige. Yung ano, dahil, ay, di mo pa pala nasasagot, madam. Eh. Ano ba kung halimbawa ikaw ang first time buyer or first time end buyer, ano ba ang dapat nilang itanong mismo sa developer? Meron ba? Or they need to do their own research? Anong masasabi mo about Actually, it? kailangan naman din nila yung i-research nila yung property. Okay. Oo. I-research Tapos? nila kung may titulo. Kasi madaming klase ng titulo. Yes, Ah, correct. maraming klase ng titulo. May mga titulo na, syempre, andyan na yung fake na titulo. Yan, unang-una. Ayan, yung may diba? tanong tayo dyan. Okay. Oo. I-search muna nila yung property, physical. Puntahan Okay, nila. oo, Physical, okay. puntahan nila. Tapos, tinan nila yung developer or yung seller kung ano yung willingness. Kasi kung hindi naman developer sila bumili, sa seller naman, Okay. kailangan makilala nila yung seller. Kasi minsan meron mga seller na nagpapanggap na sila seller. Tama Pero po hindi yan. naman pala sila yung seller. Correct. Yun, tapos tingnan nila yung humingi sila ng copy ng titulo, tingnan nila sa RD, kung may mga annotation or ano, yung mga properties na gusto nilang bilhin. Yun ang kailangan sa mga gagawin nila. Eh, paano, ano ba yun? Then, kailangan din kumuha sila ng tax map. Bakit? Kasi minsan ituturo sa'yo, yan ang lupa. Okay. Nasa iba. Ang pagkala na doon pa sa likod. Ayan, gano'n, diba? Ranas-ranas natin. Oo, yan. Bakit ka mo? San Francisco, nagpasok sila ng document sa atin. Oo. Nung pina-ground natin kay engineer,
Hindi nagmamatch yung ano. Oo. 895 Hindi square meter nagtatagpo, yung no? title natin. Oo. 1,098 yung sinukat nila. Kasi bago Hindi ka, nagbabangga eh. bago ka tumawag ng Judeti, itingnan mo muna sa tax mapping ng munisipyo kung yun yung lote. Yun mismo yung Oo. lote. Then doon ka mag-start na magpa-ground sa mga At saka maraming ano rito, no, dito sa Bulacan, maraming walang title. lahat kasi ng title dito noong 1987 na surubin na ang RD. Mm. So lahat Yes. nagkaroon ng mass reconstitution. Yung iba hindi nakakapag-reconstitute. So maraming title na walang Dapat ayos. na walang record sa Oo, RD. kasi yung nag-seller, 82 years old na. Oo, Yung karamihan 80, ng mga 80 plus na, sila na yung taga-magmana. Lolo pa nila yung Oo, may-ari. tapos i-reconstitute mo pa yan. Tama. Oo, tapos mag-reconstitute pa yan, makikita pa yan, o may nag-reconstitute pa ng iba. So, ano pa yan. Oo. Ayan pa yan. Tama naman. Tulad to sinabi nila, di ba? Sa Bulacan, 3,000 hectare pa yung hindi talaga nakaano. So, Bulacan, 3,000 Karami hectare pa pa palang daw ang ano. dapat patituluhan. According sa Senro. Ano naman yon? Untitled properties talaga. Untitled talaga. Untitled sila. Meron na siguro silang decree. So, yung decree na yun yung binibigay para patituluhan mo yung ang isang property. Okay. Oo. Ngayon, kung wala pa silang decree, Ano requirements para patitulukan yung mga title? ang requirements, medyo maano na yan lalim na yan Para kailangan ng PF dyan Oh, yan. Alam mo na, madam, ha? Huwag mo na kasagutin. Hindi, madami kasi requirements Marami Iba-iba din, requirements. depende. Iba't ibang iba't iba din ang application sa pagpapatitulo. Tama. May residential patent, tapos Yun. merong agricultural patent. Marami din kasi ang ang Para requirements. Kaya kung meron kasi sa totoo na napakadami pang dito sa atin sa Pilipinas, marami mo nagtitulo. Tama. Oo. Meron ako na-encounter ko sa Quezon Province. Pero mo isang bundok mag-anak sila. Okay. Oh, nabigyan ng decree, pero hanggang ngayon hindi napapatitiluhan. Na po. Kulang sa pera o Kulang sa pera. Oo, mahal kasi. Mahal siya. kasi. Hindi naman pwedeng ano lang yun eh. Hindi ka naman basta Pero yung isang bundok. Sana ikaw na nagtitulo, hiningi mo yung kalahating bundok. Abi, kinahingi ko nga Hinihingi ko Hindi, minsan ganyan no? Wala akong pera. Wala pero- Ikaw na bahala, lupa ka naman ibibigay ko Lupa. sa iyo. Actually, ako meron akong ganyan sa DRD, for reconstitution. Okay. Siyempre, yung kalahati, hiningi ko, ako na Ikaw na nagaan. nag-aayos. Tama naman. Siyempre lahat ng So, spaces sa'yo yung talaga. kalahati ng buong DRT. Hindi kalahati yung Kasi sa DRT means, marami ding mga title siya pero for reconstitution. Napakadami pang title na for reconstitution. Oo. Napakadami pa. For the sake of our viewers, ano ba ang reconstitution? Reconstitution. So, ang reconstitution, since sabi ko nga kanina, nasunog ang RD ng Bulacan, so kailangan mapalitan siya yung titulo na yung title na nasunog. yun. So, i-apply mo ngayon as owner, i-apply mo siya ng kung yung owner's copy, ikaw may-ari ka, hawak mo ang titulo. Duplicate ka. Yung duplicate copy, administrative reconstitution ang tawag doon. So, Madali lang. madali lang yon sa LRA mo lang siya i-apply. So, meron mga forms na pipilapan, tapos ipapasa Pero mo. 1 year din daw ang process. Oo. Actually, 1 year din talaga. Ako, inaano ko talaga 1 year. Wow. Oo, 1 year. Ngayon, meron pa tayong tinatawag na judicial reconstitution. Yun yung walang Yun title. yung wala na nga sa RD, na Wala wala pa pa si sa'yo. owner. Oo. Yun yung iaano mo sa court. Yun ang mas I-apply mahirap. mo. Yun yung medyo mas Yun po tinatawag na judicial. judicial Oo. reconstitution. Kasi Yun yung kailangan medyo dumaan sa masalimuot. korte. Oo. Tama. Usually, it takes 3 years. Minsan niya, may nga ako, sabi niya 5 years bago daw lumabas yung judicial reconstitution At niya. least lumabas. At least Nakuha niya lumabas. pa Pero rin. yung yung tax deck lang, mas madali ng konti yun. Yung tax declaration kasi, pwede mo siyang i-apply na title. Pero, kailangan mong malaman muna kung walang ibang claimant. Oh, paano kasi- malalaman kung may Oo. claimant, may Ano na yan, application? meron yan kung may sa LRA, kasi kung may decree na siya, Okay. Oo. May nag-apply. may ganun. nag-apply na yan, kung may decree na yung property na yon. Okay. Sa LRA din yun, sa Quezon City. Quezon City. Mari-research yun. Oh. Paano yun kung ikaw nagbabayad ng tax pagkatapos meron pa nag-apply? Ayun nga, di ba? Yan na. Oo, yun Yan na ang battle of yung the battle eh, oo. Kasi actually, totoo to, may nagtanong sa akin sa TikTok na ang lupa ba, biglang pwedeng patituluhan ng ibang tao? Basta
pag na-research mo na walang ibang claimant, Okay. pwede pwede mo yun. patituluhan. Pwede pala. Oo, pwede mo patituluhan. Yun nga. Walang pero, ibang claimant, walang decree na nabigay. Yung decree na yung korte kasi yun Oo, binibigay, galing oh. sa korte. Galing Kaya sa medyo korte. masalimuot pa rin Masalimuot. siya. Pag may nag-attempt na, alam mong iyo yung property, tas may nagpa-title na iba, Oo, talagang ibang usapan na yun. ibang Ano? usapan. Kasi madugo no? Madugo ang proseso Madugo. bago magawa yun. So, yun lang. Okay, dami natin natututunan kay Madam. Oh. Diba? Parang baka maniningil na ito ng PF pagtawa na. Nasingil na nga tayo. Okay lang naman. Pero ayan, andito na rin kasi, parang natatakel na rin natin unti-unti yung, eto, may isa pang tanong dito na, eto yung naging controversial ko na sagot nung nag-ano kami na, pwede bang maangkin ng isang squatter yung lote na tinitirhan niya for more than 10 years na? Nag-squat lang siya, hindi kanya i-property, pero 10 years or more na siyang nakatira. Anong masasabi nyo about dito? Maraming ganyan sa sa Quezon City. Maraming ganyan. Oo, maraming ganyan. Squatter, di ba? Illegal, wag natin ang squatter. Illegal settler. Yun, parang illegal parang settlers. pangit ng squatters eh. Oo. Okay. Illegal settlers sila. So, nag-settle sila doon sa property na hindi sa kanila. Okay. So, yun yung karamihan talaga na yung mga pinapaalis ng Quezon City. Kasi, yung may mga, may mga titulo yan. Kumbaga, yung ako may-ari, ako napakadami kong property. Hindi ko naman maasikaso yan. Tama. Ngayon ko na lang naasikaso. So, may right akong paalisin talaga sila. Pero, Tama. dadaan pa rin sa, Proseso. Sa proseso pa din. Oo, sa proseso pa rin dadaan. Kahit may title ka, nakahawak. Kahit may title Kahit ka may na title ka. nakahawak. Kasi, ikaw, hawak mo yung title sila walang title, di ba? Pero nandyan sila. Ejectment ang mo Ejectment yan. ang magiging case. No? Magiging case mo. Yeah, papaalisin sila ng korte. So, kailangan magkaroon ng kasi kapag pinaalis mo yan bigla, ang kanya, human rights naman yan. Oo. So, Mahirap na. dapat yan, ejectment. Through court talaga yan. Kaya minsan madala, di ba, after 10 years, kasi, yung mula Susunod na first lang, year, nakaano na yan. Actually, meron ganyan. Hindi, iba. Hindi ko naman sinabi yun Hindi ko pero naman, binanggit sila ang oo. nagsasabi. Kasi sa Oo. tagal nga ng Actually, proseso May ganyan developer. Hindi ko na sasabihin. Ganyan, kasi ganyan ang ginagawa talaga. So may... Kasi Pero siyempre, may due process naman kasi yan. Pero kasi yung ejectment kasi napakatagal din. So Tama. after 10 years, lalabas ang ejectment nila. So yung mga illegal settlers, mga magwawala, ay, kinuha nyo inanuhan nyo Dito kami ng kami nabuhay, bahay. dito kami Dito namamatay. Oo. Pero, unang taon pa lang, alam na nilang nakaano yan. Nakasampa na sa korte, na may ejectment na sila. kaso nga, dito nga sa Pilipinas, madami nga ang hindi... Kasi nga, yung human rights. Oo. Oo, May yan human na, rights. oo. And at the same time, marami ding hindi na-educate kasi for having or owning their property. Yung iba, akala, nagtayo lang dyan, pwede nang maging kanila. Actually, yung sagot ko kasi doon, na naging controversial, parang kasi nagtayo ka na You already claimed that kasi nandun ka na sa posisyon na yun Pero hindi ko naman sinabi na bawal silang paalisin. Kasi nung araw kasi napaka-linear talaga. Di ba? Tama. Napaka-linear. Sobra. Pero sobra. ngayon tingnan mo, pag mag-apply ka ng kuryente, pag wala kang titulo, hindi ka nila bibigyan. Ay, nako, tama, Diba? madam. Napakahirap. Napaka-linear Sobra. kasi nila noong araw. O di ba, tayo ka lang barong-barong, meron ka ng Correct. kontador. Oh, Pero tama. ngayon hindi. Kailangan may titulo ka, may deed of sale ka, may contract to sell ka. Tama. Diba? May SPA ka. Di ba kung ano pinag-iingi sa atin? grabe yung... Hirap. Pero yung serbisyo naman, minsan, di ba? Oo. Sablay naman. Pero pag makikita mo rin, sa ngayon marami. Pero may LRA, Napapabilis napakadami naman squatter yan. doon, ha? Tama, tama. Diba? Oo, Hindi mo mapapaalis yun kasi government property yun. Pag kinailangan na ng government yun, Alis sila. alis na sila. Oo. Question, madam. Balik tayo doon sa informal settler. May right po ba sila na humingi ng, siyempre, malilipatan kung papaalis mo sila? Kung may inject sila doon sa property na sa sarili mo nga, tapos may right ba sila na humingi? Ano na lang, actually wala naman batas na nagsasabing bigyan mo sila para para mapaalis sila bigyan. Wala naman nagsasabi Wala. yan. Okay. For humanitarian reason na lang yan. Okay. Oo. Bigyan mo sila ng pang-upa or bigyan mo sila ng tayuan ng bahay. Kasi iba ganyan ang ginagawa ng mga sa mga mga politiko, di ba? Bibigyan sila
ng tatayuan nilang bahay or bibigyan sila ng mga pang-ubang o ilang buwan para lang umalis sila doon sa property. Napakaganda ng term ni Madam, humanitarian settlement, parang ganon. Ayun na nga yun. Ang hirap lang i-explain talaga eh. Pero parang ang daming nagalit Kasi, sa akin. di ba, minsan napapanood ko sa TV, Oo. kailangan kaibigan nyo kami ng sarili naming Oo, malilipatan. iba na, Kasi sobrang demanding ano yung eh. right nila doon sa property owner? Demanda lang yun. Pero kung ano nga, kasi ano ang kanila eh. Kumbaga, alam nila yung course ng ejectment matagal talaga. May idea din sila. May idea kumbaga. sila dyan. Sabagay, may mga attorney pa nga yung Oo, mga yun eh. may no? mga nga yun. Joy, di ba? Sabi, ang tagal na lang sinasabi na alisan ka ngayon mo lang. Oo. Tapos pag nandiyan na yung ejectment order, magwawala. babatuhan na. Pag tapos nandiyan di na ako mga binigyan pulis, ng diba? time, ganun. Oo, sasabihin hindi binigyan ng time, pero andun. Hindi binigyan ng time, 10 taon. 10 years kayong nandun. No? Pero balik tayo, isang tanong lang doon, Madam, di ba? Illegal settlers nga sila. So, pwede ba nilang patituluhan yon o hindi? Hindi, no? Hindi sila bibigyan. Kasi, Oo, hindi sila bibigyan kasi kung may title lalo na nga, kung meron yung ng ibang property na title. tinaluan nila ay title property at merong may-ari. Oo, okay. Pakakaano ka lang yan kung halimbawa sa bundok. Oh, sa parting mga bundok-bundok, mga wala pang titulo, yung pwede mong, kung 10 years ka na doon na ano ka, na nagtatanim, pwede mong applyan yan. Yun, sa pwede mga yun. bundok. Sa mga Kasi bundok. ikaw na ang, kumbaga, nag-utilize ng property. Kumbaga, ikaw nagtatanim Hindi yan. na lang 10 years natin yan. sa arayan. Oo. Oo. Muntik na, no? Kasi may nagtatanim na dun sa kanya eh. Tagal nilang hindi naasikaso. Less than... Applyan na nila yan. Oh, less than 9 hectares yun. Binayaran na namin yung ano. Kasi kami nabibili. Oo. Yun nga, kaso nga, ang problema, nung nasa akin na yung title, fake. Ate, ayun ang hindi nyo na ano. Pero kasi yun, pamana ng tatay ko. So, alam na namin nawawala yung title. So, nabalitaan, may nakabalita na, ibebenta na, lumabas. Lumabasan dito, no? O, akala natin original. Nung pagdating ko sa fake, yun ang sasabi ko, palalakad ko sa'yo. Yun ang may... Oo. Pero speaking of fake, paano ba malalaman? Ay, ikaw ba, Madam? Alam mo ba yung nang hawak sa title? Unang hawak sa title, alam mo ng fake, kapag yan ano, basta tatandaan mo, ang title, papel ng pera din yan eh. Yung fiber ng abaka. Yan din yan. Okay. Kaya pala galing din siya sa BSP. Oo, galing din siya sa Bangko Okay. Sentral. Oo. So yung fiber nun, pag tinapat mo sa araw, ay sa iliwanag, di ba may mga fiber siya? Di ba, abaka fiber yun. Doon mo malalaman. Pero kung pag tinapat mo siya, para lang siyang pinrint, na in-scan, fake yun. Oo, mga fake type. Tsaka yung galing. dapat yun, It's good to yung know. sa gilid, mga naka-emboss. Di ba sa pera natin, yung mga, yung Republika ng Pilipinas, di ba? Naka-emboss siya, yung letter, pag ginawakan mo gano'n. Same din dun sa titulo. Pag ginawakan mo yung mga gilid na market Pero siya. hindi totoo yung mga sinasabi ng mga taga-recto na may lumahan, may nagbibigay sa kanila ng papel. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Oo. Kasi sa pera nga lang eh. Meron kang ano, di ba? Hindi naman na ipiprint yun basta-basta. Oo, hindi. Lalo na ngayon, may mga security features na untitled ngayon. Na mga, mayroon na silang mga, yung mga code, yung mga, ano doon, Excuse me. yung mga, yung ini-scan na QR code. Yun, Yan, QR so, code. Yung Meron na nga barcode sa baba. May Tama, barcode na may QR code pa. Oo. Yun ang Yun. mga, Galing, good to know. Ako kasi kung ako talaga ang patitingnan, yung ngayon siguro, dahil may QR code nga, tsaka barcode, parang mahirap na kasi centralized na sa system. Meron akong- actually, meron luma. Meron Yung akong luma. naging isang, transaction, akala ko fake yung titulo. Okay. Sabi ko, napakanipis. Pero, pag tinignan mo, may abaka fiber. Pinatingnan ko talaga sa sa RD. Sa RD. talaga. Sabi naman sa akin sa RD, lumabas yan, na-print yung form na yon, pero konti lang kasi nga sa sobrang nipis. Oo, pero legit pero naman. legit siya. Oo, kasi meron naman din siyang meron din siyang control number. Oo, so legit siya. Sabi, so nauna na kami, kinabahan ako bakit ganito parang fake kasi manipis masyado manipis. Pero may mga na-print pala. Pero lang, limited lang. Kumbaga inano na nila. So, babalik pa rin sa Registry of Deeds. So once
Kasi ang once na may pinasok ang peki sa registry of deeds, hindi na nila ibabalik sa'yo. Oh, yun Oo. lang. Yung sa'yo, confiscate, di ba? Confiscated yun. Oo, nahiya ka pa. So, ano ang nasaktan sa'yo? Ego? Yung ego ko. Napahiya ka pa eh, Sa no? pahiya ako eh. Oo. Lagi ako na pagkakamali pwede ng ka scammer eh. Actually, Kung ikaw na pagkakamali ka hindi ba yan? Mas matindi ako, lagi ako na pagkakamali ng scammer. Pero napakahirap magpakilalang may-ari kasi. For security rin naman. Kasi lagi tayo sa lansangan. Oo. Sa bagay. Sa hirap kasi ng buhay yan, hindi mo masasabi. Eh, ano naman ang mga papala nila sa atin? Kunin nyo na yung lupa. Ayun, so mayroon ka pa bang boss na tanong kay Madam Yes, Maribel? yes, Parang may meron kang follow-up gustong question ihabol ako eh. Sige. Oo. Kasi, Usapang legalities ko. sa legal naman, nag-apply kami ng sa birth certification sana. Ano ba talaga nauna? Barangay muna ba o da? The Department of actually, Agraria. kukuha ka muna ng birth certification bago ka mag-apply na sa DAR. Kasi requirements ni DAR si Bark eh. Oo, kasi ang nangyayari kasi, di ba, nung nag-meeting tayo, ang sabi, dinitiin nila gano'n na, kailangan muna kayo sa DAR. Sa Nung pumunta naman Department of ako Agrarian dyan sa Reform. Maro sa atin, ang sabi naman sa akin, bumalik ka dun sa BARC. Kumuha ka ng certification. Sa bagyo sa barangay. Barangay Oo, certification barangay talaga. talaga. Barangay certification talaga ang una niya bago ka pumunta kay DAR. Oh, kasi pag-iisipin naman natin yung hierarchy, halimbawa doon tayo magde-develop ng property. Siyempre, ang first hierarchy ay sila. Sila mismo. Barangay, di ba? Kailangan nga, pinahihirapan kayo. Oh, huwag na magbabanggit, madam. Ayaw ko na lang. Kagawaan lang po yun. Pinag-uusapan lang. So, ayun. Shoot mo! Ayun, ang dami-dami nating natutunan ngayon kay Madam Maribel. Thank you so much sa pagpapaunlak. So, next interview ba namin, may PF na? Madam, may PF na. Wala pa ang kontrata. Naghintay lang po kami ng contract sa'yo. Alam mo yan, madami. Ganun Alam naman pero sa alam akin. naman namin busy ka. Pero, syempre, Pinaulakan mo kami, kahit late ka. Ang huli nila kami nag-e-expect. Naku, madam, naipit na ata sa korte to, ha. Oo, Kasi ako mag-text kanina, expected ko na yung madam. Kaya rin ako kumuha ng paralegal kasi para yung maano ko yung sa ano, yung mga properties, yung mga legalities sa properties, yan kaya rin naman ako forward. Yeah. Kasi bukod sa nandito ang, hindi siguro, kaya ganun eh. Kaya problematic. Kasi andito ang pera eh. Yung Oo, totoong nandito. attitude ng Minsan tao, sinasabi ko lumalabas sa sarili talaga ko, eh. bakit ko po yung problema ng ibang tao? Pero siyempre, iniisip ko naman, sa kanila naman ako kumikita eh. Oh, Diba? Yun na naman maganda. yung pinaka-ano Tama, dun tama. eh. Oo. Parang give and take Give lang and take talaga lang yan naman eh. No? yun. Galing. Sige, Ba't parang madam. ikaw, kung ano umusibusyon ka na, ayaw mo na mag-housing. Ay, ayaw mo na mag-residential eh. Hindi, minsan pagod lang ako. Hindi, nakakapagod Pag pa rin exhausted talaga. ka talaga. Yan. Ako, ginagawa ko minsan pag exhausted ako, napapatay ako ng cellphone. Tama. Oo. Kasi minsan, Kasi ba't ako magpapastress, di ba? tama. Oo, ba't ako magpapastress? Pag naman nagpatay ka ng phone, kala naman nagtataguan mo sila. Eh, hindi Yun na naman. Oo, yun naman. Pero ako hindi naman ganun. Pag na-stress Hindi naman ako, kumakain na lang ako. Oh, stress eating naman siya. Ako gumagala. Ako naman yan, ganyan. Tutulog. May mga, ako tulog. Hindi, totoo, tulog talaga. Pero, ayun, yung iba Ako nagtataka. gala. Gala ako. Yung mga extrovert represent. Gala. Kasing gala talaga. Kaya Para si Madam, fresh, di tumatanggap ba? ng project sa Tugigaraw. Tumatanggap ako sa Tugigaraw, tumatanggap ako sa Lalayo, no? Apal, Oo. Apari. Apari. Ayan. Pagkano ilang buwan ka dun? Hindi, kasi naman yun, Lingguhan pag tumanggap ako doon, isang linggo. Ay, Isang linggo ako. Tapos ano yun, syempre magbabayad ng accommodation ko, ng food ko, allowance ko, tsaka travel fee, si client na. Libre naman pa rin. Libre, ano? May pasyal pa rin. Pasyal libre pa. pasyal. Pero yun ang kagandahan sa pagiging broker, as Oo. freelance broker, no? Kasi pwede ka pumunta sa kahit saan, may gala pa, Oh, no? may gala pa. Okay. Akala kasi ng mga tao, ang dai kong pera para gumala sa Hindi Isa nila makikita nila, alam. nasa Mindanao ako. Ngayong linggo na nasa Baguio ako, Oo. di ba? Maganda rin na i-incorporate mo yung ugali mo sa work mo. 'Di ba kasi katulad diyan bilang Tama broker, nakakamingel ka pa sa iba, nakakapunta ka pa sa iba-ibang lugar, no? Makakakilala ka na ibang tao, yung magiging contact mo. Ayan, extrovert nga. Nako talaga naman.
Kaya lagi nagbabangayan tong dalawang to. Sa Isabela, kamag-anak pa muna namin yung municipal engineer. Oh, tingnan mo. Oo, kita mo, di ba small world talaga, kamag-anak pa namin. Kaya, Kaya pagkakita pa lang yung pangalan, nakalagay doon, city engineer, Cabanilla, kasi Cabanilla Oo. yung middle name ko. Kamag-anak kita kaagad. pero bihira kasi sa Banilla, di ba? Pag yun ano mo. Kasi Ilocano pa, di ba? Oo. Kaya kamag-anak ko kaagad yun. Napaka-small world naman yan. Kaya natatawa ko nung unang usap natin eh. Oo, nga, sige, Taga saan ka ako ba? eh. Sabi ko, Santor. Santor, taga saan doon? Purokdos. Kilala mo si pamangkin ni Tita Ebe. Naku po. Ang galing. Ano? Small world. Pero yun nga, maraming salamat, Ay, Madam Maribel. Thank you sa Thank paghihintay you. din sa akin ng isang oras. Charot. So, sa susunod ulit, at baka mag-offer na kami ng PF na ito pag masyado nang tumagal. So, salamat po sa pakikinig. Sana marami tayong natutunan for today's podcast. Follow us on social media. So, if you want to watch the full episode, follow ka sa YouTube, Treehouse Real Estate and Ventures. Meron din kami sa Facebook, Treehouse Real Estate and Ventures. And if you wanna join our community, na pinapalaki pa lang naman namin, and pwede tayong mag-start ng discussion doon, Treehouse Real Estate and Ventures Community. Search nyo lang po yan sa Facebook. Message nyo lang po pala kami if you need advices pagdating sa mga properties or kung may gusto kayo pabenta or gusto nyong magbenta, andi dito lang kami. Nga pala, sa mga gustong pumasok na agent sa amin, we prefer sana na taga Bulacan din para nakakapunta kayo dito sa opisina namin bago para mai-accredit din naman namin kayo, ma-accredit kayo ni Madam Maribel. So, kailangan sana taga Bulacan sa mga gustong pumasok, message nyo lang ako or message kayo sa Facebook namin, Treehouse Real Estate and Ventures Facebook. Again, I'm Kowi. I'm Sorbong. And I'm Chit with Madam Maribel. Thank you. Thank you.